Para sa marami, ang pag-migrate sa Estados Unidos at pagkamit ng kayamanan ay itinuturing na panghabang buhay na pangarap, lalo na sa mga komunidad ng Asians at Africans. Ngunit ang pagkamit ba ng lahat ng iyon ay tunay na nagdudulot ng masayang wakas? Ang kaso pong ating tatalakayin ngayon ay maaaring magbigay ng ibang sagot. Noong 2017, isang Korean-American na babae na nagngangalang Won-hee na matagal nang naninirahan sa US ang biglang nawala sa loob ng ilang araw. Ang kanyang dalawang anak na babae na hindi makontak ang kanilang ina matapos ang maraming pagtatangka ay nakipag-ugnayan sa pulisya. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan ng mga pulis ang bangkay ni Won-hee sa isang bangin na ilang dosenang kilometro ang layo. Nang matagpuan ang kaniyang katawan, mabilis na nabunyag ng mga investigador ang nakakagulat na katotohanan sa likod ng kaso. Kinasangkutan nito ng pagtataksil, insista at pagpatay para sa pinansyal na pakinabang. Kaya, sino nga pa ang tunay na pumatay at bakit may gustong ipapatay ang babaeng ito? Naganap ang krimeng ito sa maliit na bayan ng Hollister na matatagpuan sa estado ng California. Ang bayang ito ay may populasyong mas mababa sa 40,000 katao. Kilala sa pagiging mapayapa at may mababang antas ng krimen, matagal nang itinuturing ang Hollister bilang ligtas na lugar tirhan at dito nanirahan si Won-hee at ang kanyang pamilya. Ipinanganak si Won-hee noong September 1968 sa Cheonan, South Korea. Bilang isang may sapat na gulang, nagtrabaho siya bilang nurse sa isang ospital. Noong 1992, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Sang Lim na kaedad niya. Mabilis silang nagkainlapan at noong 1994 ay ikinasal. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng dalawang anak na babae. Nagsimula ang pamilya ng masayang pamumuhay. Bagamat komportable ang buhay sa South Korea, matagal ng pangarap ni Won-hee ang manirahan sa Estados Unidos. Noong 1999, natupad ang pangarap na iyon nang mag-migrate ang buong pamilya sa US. Sa huli, nanirahan sila sa Hollister, California at ginawa itong kanilang permanenteng tahanan. Paglipat sa Amerika, nakahanap si Won-hee ng trabaho bilang waitress sa isang lokal na restaurant. Masigla siya, maakap at laging may mainit na ngiti. Mabilis siyang nakaangkop sa pamumuhay sa Amerika at nagkaroon ng malalapit na kaibigan mula sa mga katrabaho at mga customers. Ang kanyang dalawang anak na babae ay nakapag-adjust din ng maayos at gumamit ng mga English names. Ang panganay ay si Selena at ang bunsong anak ay si Catherine. Mahal si Won-hee ng mga taong nakapaligid sa kanya. Madalas siyang tumulong sa mga nangangailangan at kilala sa kanyang kabaitan sa komunidad. Ayon sa isang kapitbahay, si Won-hee ay isang mapagmahal na ina. Araw-araw siyang nagsisikap at nais lamang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Matapos magtrabaho sa restaurant ng ilang taon, umalis si Won-hee at nagbukas ng self-service laundromat na naging napakapopular sa komunidad. Pagkalipas ng ilang taon, lumipat ang pamilya sa isa sa pinakamayayamang lugar sa Hollister. Nagsimula rin si Won-hee na bumili ng mga properties. Maliwanag na yumaman ang pamilya at sinasabing umabot sa 10 milyong dolyar ang kanilang mga ari-arian. Ngunit paano nila nakuha ang ganoong kalaking kayamanan? Walang malinaw na paliwanag sa mga pampublikong record. May ilang nag-isip na maaaring nanalo sila sa loto. Matapos ang kanilang pagyaman, ipinadala ni Won-hee ang kanyang dalawang anak sa isa sa mga pinakamahusay na pribadong paaralan sa Los Angeles. Gayunpaman, hindi kaanong nagbago ang kanyang personal na pamumuhay. Ipinagpatuloy pa rin niya ang pamamahala ng kanyang laundromat. Noong December 2, 2017, nakatanggap ang Los Angeles Police Department ng isang tawag mula sa isang babae. Sinabi niya sa telepono, 5 araw ko nang hindi makontak ang aking ina.
Maraming beses na akong tumawag pero walang sumasagot. Sinasabi ng tatay ko na bumalik siya sa Korea. Pero ayon sa mga kamag-anak namin doon, wala siya roon at wala rin silang balita sa kanya. Ang tumawag ay si Selena, ang panganay na anak ni Wonhee. Matapos malaman ang sitwasyon, agad na inilipat ng LAPD ang kaso sa Hollister Police Department. 2 pulis ang ipinadala sa Maranyang bahay kung saan nakatira si Wonhee. Pagdating nila, natagpuan nila hindi lamang ang asawa ni Wonhee na si Sang Lim, pati isang babae na ikinagulat ng mga pulis. Mabilis na nagpaliwanag si Sang Lim. Pinsan ko mula Korea. Tinanong siya ng mga pulis, nasaan ang iyong asawa? Sumagot naman si Sang Lim, bumalik siya sa Korea para bumisita sa pamilya. Ngunit nagdulot ito ng pagdududa. Kung talagang bumiyahe si Wonhee papuntang Korea, bakit hindi niya ipinaalam sa kanyang mga anak? Dagdag pa rito, sinabi ni Selena sa mga pulis na mas maaga noong 2017, nagsimula na ang kanyang mga magulang ng proseso ng diborsyo dahil nakikiapid si Sang Lim. Nagsagawa ang pulisya ng paunang inspeksyon sa bahay, ngunit wala silang nakitang agad na kahinahinala. Sinuri rin nila ang mga cellphone ni Sang Lim at ng kanyang pinsan, ngunit wala ring kakaiba. Gayunpaman, naging kapansin-pansin ang pagiging defensive ni Sang Lim. Nagalit siya at sinubukan pang agawin ang kanyang telepono mula sa pulis na lalong nagpalakas ng hinala ng mga otoridad. Mabilis na kumuha ang pulisya ng search warrant at nagsagawa ng mas masusing imbestigasyon. Natuklasan nilang nilinis ang sahig ng sala gamit ang bleach. Sa pamamagitan ng blood reagent test, nalaman ng mga forensic expert na may napakaraming dugo ang dating naroon. Bukod dito, nakadama ang mga cadaver dogs ng senyales ng pagsunog sa likod bahay. Nalaman din ng mga investigador na ibinenta ni Sang Lim ang 1999 Ford sedan ng pamilya ilang araw bago ito, isang sasakyang matagal na nilang pag-aari. Natuntun nila ang bumili, isang binata na nagsabing, "Binili ko ang kotse sa halagang $1,000. Napakaganda ng kondisyon, parang napakagandang deal. Pero napakaraming puting pulbos sa loob na sa tingin ko ay bleach. Inabot ako ng matagal bago ito nalinis." Sinuri ng mga pulis ang sasakyan at nakumpirma ang presensya ng mga bakas ng dugo sa loob. Dahil sa dumaraming ebidensya, kinatakutan ng mga otoridad ang pinakamasamang posibilidad. Nagsagawa sila ng malawakang paghahanap. Noong December 6, 2017, natagpuan ng pulisya sa tulong ng mga cadaver dogs ang isang bangkay sa isang liblib na bangin. Ang lugar ay bihirang puntahan. Ang biktima ay nakasuot lamang ng underwear at nakahandusay ng nakadapa. Agad na dinala ang bangkay sa isang pasilidad medikal para sa autopsy. Ipinakita ng resulta na ang sanhi ng kamatayan ay matinding tama sa ulo gamit ang matigas na bagay. Ilang beses na hinampas ang kanyang mukha at bungo at may iba pang sukat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil malinaw ang palatandaan ng krimen, inaresto sina Sang Lim at ang babaeng kinilalang pinsan niya bilang pangunahing sospek. Ang babaeng si Choi Chung-ah ay ipinanganak noong 1970 at kararating lamang US mula South Korea ilang araw bago ang pagpatay. Sa istasyon ng pulisya, agad umamin si Sang Lim sa krimen. Ayon sa kanya, noong gabi ng November 28, 2017, dumating ang kanyang pinsan mula South Korea. Sinundo niya ito sa paliparan ng San Francisco at dinala sa kanilang bahay. Nagalit umano ang kanyang asawa sa biglaang pagbisita at nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Dahil sa sobrang galit, kumuha siya ng baseball bat at paulit-ulit na hinampas sa ulo ang kanyang asawa hanggang sa bumagsak ito. Pagkatapos, itinapon niya ang bangkay sa bangin. Ngunit bago tuluyang maisara ang kaso, binago ni Sang Lim ang kanyang salaysay. Ayon naman sa bagong kwento, si Choi Chung-ah ang pumatay kay Wonhee. Sinabi niyang umuwi si Wonhee at nakita si Chung-ah sa bahay. Nagalit at nakipagtalo.
Nauwi ito sa pisikal na away at si Chung-a umano ang kumuha ng baseball bat at paulit-ulit na hinampas si Wan-hee hanggang sa hindi na ito gumalaw. Sa huli, itinapon daw nila ang bangkay sa bangin. Malinaw na sinusubukan ni Sang-lim na ibunton ang lahat ng sisi kay Choi Chung-a. Ngunit mariing itinanggi ni Chung-a ang anumang kinalaman sa krimen. Ayon sa kanya, dumating siya sa San Francisco Airport bandang alas 10 ng umaga noong November 28. Bandang 11:30 ng umaga, nakipagkita siya kay Sang-lim sa paliparan. Nang gabing iyon, dinala siya nito sa bahay sa Hollister. Wala roon si Wan-hee. Nang tanungin niya kung nasaan ito, sinabi sa kanya na nagbakasyon ito kasama ang mga kaibigan at babalik makalipas ang ilang araw. Sinabi ni Chung-a, hanggang ngayon hindi ko pa siya nakikita, kaya paano ko siya mapapatay? Hindi niyo ako dapat aristuhin. Wala akong kinalaman sa kaso nito. Gusto ko nang bumalik sa Korea. Ayon sa pahayag ni Choi Chung-a, hindi niya kailanman nakilala si Wan-hee at sa makatwid ay hindi siya maaaring maging mamamatay tao. Ngunit sino ang nagsasabi ng totoo? Si Sang-lim ba o si Choi Chung-a? O pareho silang nagsisinungaling? Unti-unting nagbigay linaw ang patuloy na investigasyon. Sa pamamagitan ng surveillance footage, natunto ng pulisya ang galaw ni Wan-hee noong November 28. Bandang alas 8 ng gabi, huli siyang nakitang nasa gym na humigit kumulang 3 milya mula sa kanilang bahay. Nakitang paalis siya sakay ng kanyang sasakyan. Kinumpirma naman ng flight records ni Choi Chung-a na lumapag siya sa San Francisco bandang alas 10 ng umaga. Dahil ang biyahe mula San Francisco papuntang Hollister ay tumatagal ng 2 oras, tugma sa oras na nakarating siya sa bahay ni Sang-lim ng gabing iyon. Ibig sabihin nang umuwi si Wan-hee mula sa gym, naroon na si Choi Chung-a sa bahay. Tiyak na nagkita ang dalawa na nagpapatunay na nagsinungaling si Choi Chung-a. Kaya posible bang siya ang tunay na salarin? Parehong binanggit ni Sang-lim at Choi Chung-a ang isang baseball bat sa kanilang mga pahayag. Maliwanag na ito ang ginamit na sandata sa pagpatay. Gayunpaman, matapos ang krimen hindi pa rin ito natatagpuan ng mga pulis. Upang lalong makapaghukay ng katotohanan, muling kinumpronta ng mga pulis si Choi Chung-a. Sinabi nila, natagpuan namin ang iyong DNA sa baseball bat. Paano mo yun ipapaliwanag? Nang marinig ito, kapansin-pansing kinabahan si Choi Chung-a. Matapos mag-isip sandali, mabagal niyang sinabi, napansin ko ang mga sapot sa kisame ng sala, kaya ginamit ko ang bata para linisin. Halatang pilit ang paliwanag. Hindi pangkaraniwan na ang isang bisita sa bahay ay maglilinis ng sapot gamit ang baseball bat. Pinilit pa siya ng mga pulis at tinanong, alam mo ba kung nasaan na ang bata ngayon? Nang mapagtanto niyang nalinlang siya, sumagot siya. Itinapon niyo ni Sang-lim. Hindi ko alam kung saan niya ito itinapon. Batay sa kasalukuyang ebidensya, malinaw na may kinalaman si Choi Chung-a sa kaso. Ngunit siya ba talaga ang mismong umatake? Nilinaw ito ng karagdagang investigasyon. Ipinakita ng autopsy na namatay si Wan-hee dahil sa matinding blunt force trauma sa ulo. Dahil sa lakas ng puwersang ginamit, malabong si Choi Chung-a na maliit ang pangangatawan ang nagsagawa ng ganoong kalaking pinsala. Kakailanganin yon ng mas malakas na tao, malamang isang lalaki. Ito ay tumuturo kay Sang-lim bilang pangunahing umatake. Pagkalipas ng ilang araw, isang kaibigan ni Wan-hee ang nagbigay ng mahalagang impormasyon sa pulisya. Ilang araw bago ang insidente, sinabi raw ni Wan-hee sa kanya, kapag namatay ako, siguradong ang may kagagawan ay ang aking asawa. Nabigla ang kanyang kaibigan at pinayuhan siyang umuwi muna sa Korea. Ngunit tumanggi si Wan-hee. Sinabi niya, hindi ko kayang iwan ng 2 kong anak. Kailangan pa nila ako. Ano nga ba ang motibo ni Sang-lim? Tulad ng nabanggit, dumaraan na sa proseso ng diborsyo ang mag-asawa dahil sa pakikiapid ni Sang-lim. Posible bang ito ang nagtulak sa kanya na pumatay? Habang mas lalong naghukay ang mga investigador, nabunyag ang tunay na kalagayan ng relasyon ng mag-asawa. Matapos mag-migrate sa US mula South Korea,
Kapwa nagsikap sina Wanhee at Sanglim upang makapagtayo ng bagong buhay. Nagsimula si Wanhee bilang empleyada sa restaurant at kalaunan ay nagbukas ng self-service laundromat. Si Sanglim naman ay gumagawa ng kung ano-anong trabaho. Sa totoo lang, hindi sapat ang kanilang mga hanap buhay upang agad silang yumaman. Ngunit isang araw, bigla silang nagkaroon ng napakalaking kayamanan. Lumipat sila sa maranyang komunidad, bumili ng maraming ari-arian at nagkaroon ng mga ari-ariang umaabot sa 10 milyong dolyar. Mula noon, nagbago si Sanglim. Tumigil siya sa pagtatrabaho, naging tamad at nagsimulang mangolekta ng mga baril. Mahigit 20 rifles at ilang handgun ang naipon niya sa kanilang bahay. Labis itong ikinabahala ni Wanhee. Sinubukan niyang pigilan ito ngunit napiko. Pagkatapos ay dumating ang mas malaking dakok. Nadiskubre ni Wanhee na may relasyon si Sanglim sa sarili nitong pinsan na si Choi Chung-ah. Araw-araw, nakikipag-video chat si Sanglim kay Choi ng ilang oras sa loob ng kanyang kwarto. Mas masahol pa, binilhan niya ito ng ticket papunta sa US at ipinagpatuloy nila ang kanilang insistong relasyon sa mismong bahay ni Wanhee. Hindi na ito kinaya ni Wanhee. Noong unang bahagi ng 2017, naghain si Wanhee ng diborsyo, ngunit hindi sila nagkasundo sa hatian ng kanilang mga ari-arian. Iginiit ni Wanhee na dahil si Sanglim ang may kasalanan, wala itong dapat makuha. Ngunit hinihingi ni Sanglim ang higit sa kalahati ng lahat. Ang kanilang hindi pagkakaunawaan ay humantong sa paulit-ulit na matitinding pagtatalo at walang resolusyon. Mula sa mga detalyeng ito, malamang na pinansyal ang motibo ni Sanglim. Pinatay niya si Wanhee ng walang awa upang makuha ang buong kayamanan para sa sarili. Noong gabi ng April 28, habang pauwi si Wanhee mula sa gym, pinaniniwala ang nagsabuatan sina Sanglim at Choi Chung-ah upang patayin siya at itapon ang kanyang bangkay sa isang liblib na bangin. Matapos ang pagpatay, nagpatuloy sila na parang walang nangyari. Inako pa ni Choi Chung-ah ang pamamahala sa laundromat ni Wanhee at ipinakilala lang siya ang bagong may-ari. Kapag tinatanong tungkol kay Wanhee, pareho silang nagsisinungaling at sinasabing bumalik ito sa Korea upang bumisita sa pamilya. Noong December 2018, formal na nagsampa ng kaso ang district attorney laban kina Sanglim at Choi Chung-ah. Ang naghihintay sa kanila ay hustisya. Matapos mapatay si Wanhee, labis na nagdalamhati ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ayon sa isang malapit niyang kaibigan, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Wanhee. Napakabait, masayahin at masipag niyang tao at isang napakapambihirang ina. Noong March 2020, inilabas ng hukom ang unang hatol. Napatunayang guilty si Sanglim sa kasong pagpatay at hinatulan ng hapambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol sa loob ng 25 years. Sa hiwalay na civil ruling, inutusan siyang magbayad ng tig $20 million sa bawat isa niyang anak bilang danyos at inalisan siya ng karapatang magmana sa mga ari-arian ng kanyang yumaong asawang si Wanhee. Sa huli, walang napala ang sakim na mamamatay taong ito. Si Choi Chung-ah naman ay napatunayang guilty rin sa pagpatay at hinatulan ng 17 years sa kulungan. Matapos ang sentensya, pinili niyang huwag nang umapila. Sa huli, natamo ng mapanlinlang at nangalunyang paris na ito ang parusang nararapat sa kanila. Lahat ay nagnanais ng pera, ngunit ang labis na kayamanan ay maaaring maging pabigat. Tulad ni Sanglim sa kasong ito, ang sobrang yaman ay nagbunsod ng kasakiman na nagpabago sa kanya bilang isang cold-blooded killer. Para sa karamihan, sapat na ang may komportableng pamumuhay. Shoutout po kina Miranda Masikat from Batangas, kay Thelma Kali from Saudi Arabia, ingat po kayong lahat dyan sa Saudi. Kay Mia Mia from Osaka, Japan, kay Nini Habasa from Cavite, kay Loy Valiente from KSA, ingat po kayo dyan, kay Eunice Estrada, kay Fernandito Ornapia, kay Patricia Uura, kay Simply Lou, at kay Shino Naga Evelyn.
At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat, lalo na po sa mga kababayan natin dyan sa Saudi. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Paalam!